Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Oh, hallelujah, Lord, prepare me. Bless you, Pastor Jude. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, Tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy. I will bless His holy name. He is here. Don't listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can trust Him. You will never be the same. Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat sa umagang ito. Lord, salamat tulad sa aming inawit na alam namin na hindi ka nagbabago, na sabi mo sa iyong salita, ikaw kahapon, ngayon at magpakailanman. Ay, Panginoon, sabi mo sa Revelation chapter 2 verse 1, ikaw ay lumalakad sa gitna ng 7 kandelero, Panginoon, na 7 kapanahulan ng iglesia. Panginoon, alam namin sa umagang ito ay narito ka sa aming kalagitnaan. Panginoon, patuloy na nakikita mo ang puso namin, aming mga isip, Panginoon, ang mga sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, ang bawat kalagayan ng bawat isa. Sabi mo sa iyong salita na Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Nalalaman mo ang aming pananampalataya, nakikita mo ang lahat ng aming mga gawa. Kaya Panginoon, sabi mo, mapalad ang magtatagumpay, Panginoon, sa aming kapanahulan ito. At Panginoon, hindi mo kami ginawang baby, Panginoon, para Panginoon, kundi Panginoon, hinayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay mag-sacrifice. Gawin, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, bilang isang mananampalataya. Nasa namin na ang susi, Panginoon, awang mo na ang susi. Panginoon, napagtagumpayan mo na ang lahat ng bagay. At ang kailangan lang namin ay manangan sa iyong salita, Panginoon. Patuloy na magtiwala, Panginoon, na lahat ng bagay magagawa mo, Panginoon. Magagawa mong, Panginoon, lahat ng bagay sa amin sa pamagitan ng iyong aming pananampalataya, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, walang mga sitwasyon na maaaring maging hadlang, Panginoon, para, Panginoon, na hindi mo kami pagpalain. Panginoon, hindi mo, Panginoon, naalugin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po ang mga pangangailangan ng bawat isa ngayong umaga. Pero ikaw ang nakakataho, ikaw ang nakakakita, nababasa
Mababasa mo naman ang puso ng bawat isa. Nalaman mo ang aming mga iniisip, Panginoon. At Lord, ang dapat, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, ang kagalakan ay nagmumula sa iyong salita. Panginoon, at lalo higit, Lord, na malaman namin kami ay nasa iyong kamay, Panginoon. Ito ang dakilang biyaya, ito ang tunay na kagalakan, Panginoon. Hindi po ang mga bagay dito sa mundong ito. Panginoon, dapat mabuksan ang aming mga mata, Panginoon, na labas, Panginoon, hindi sa mga bagay dito sa mundong ito, Panginoon. Ang lahat ng mga bagay dito sa ibawang lupa ay sinumpa ng Panginoon dahil sa pagtalikod, Panginoon, sa iyong mga salita. Pero Panginoon, ibinabalik mo kaming muli, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa mensaheng ito, Panginoon, na maibalik kami sa aming relasyon, Panginoon, na wala, Panginoon, sa tao sa Diyos. Ama, ngayong umaga ay babasahin namin ang iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang may-ari na ito, Panginoon. Walang aming kapasidad, kapangyarihan para buksan ang mga salita mo, para i-interpret ang iyong mga salita. Pero Panginoon, pasasamahan kami ng may akda, Panginoon, ay magagawa mo, Panginoon, na ikaw mangusap, Panginoon, sa pamamagitan ng fivefold ministry, Panginoon, ng evangelist, pastors, Panginoon, teachers, Panginoon. Sabi mo, ito'y damit mo lamang, Panginoon. Pero, Lord, ikaw ang nasa loob ng damit na ito, Panginoon. Ikaw ang dapat makita, Panginoon, at makilala, Panginoon. Hindi ang tao ginagamit mo, Panginoon, sa likuran ng pulpito. Kaya maraming salamat, Ama. Kumilos ka. Samahan mo po kami ngayong umagang ito, kahit, Panginoon, ang sitwasyon namin ay mainit ang panahon, pero Lord, hindi ito maging hadlang. Pero Panginoon, para hindi kami maging malayang, maging makikinig, malaya kaming makagawa ng atmosphere, Panginoon, na maging good listener ng iyong mga salita. At ang aming dalangin, ikaw ang bubukas, ikaw ang magpapala ng iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang magbibigay ng dakilang kapahayagan sa iyong salita, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, at sa bawat mga kapatiran namin na hindi namin kasama ngayong umaga, Panginoon. Sama sila naroroon, Panginoon, pagpalago po, Panginoon, sila, Lord, sa mga susunod na mga fellowship, Panginoon, ay amin po silang nawa, makadawang palad, Panginoon, makasama, Panginoon, sa mga pagtitipon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at hanggang matapos ang pangangaral ng iyong salita, sa iyong mauwi lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. Okay, nice ko munang basahin ang teksto sa magang ito. At bago tayo magsiupo, mga kapatid. At medyo mahaba ito, at konting please lang. Okay, dito ako sana, medyo maliit. Okay, sabi dito sa Lucas chapter 8, verse 40, sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sapagat inihiling siya na nilang lahat. At narito lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya ay isang pinuno ng sinagoga, at siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at pinamamanig sa kanya na pumasok sa kanyang bahay, sapagkat siya ay may isang bugtong na anak na babae na may 12 taon ng gulang, at siya ay naghihingalo. At apwan, samantalang siya ay lumakad at sinisiksik siya ng mga karamihan. At isang babae na may 12 taon nang inagasan at ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay. At sino may walang makapagpagaling sa kanya, at lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka ng mga, at sinisiksik ka ng mga karamihan. Katapos sinabi ni Jesus, may humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na siya hindi naligid, ay lumapit siya at nangaral at nagpatira pa sa paanan niya na sinaysay sa harap ng buong bayan ang lahat kung bakit siya hinipo niya at kung paanong gumaling siya sa pagkadapa. Okay, pagkaka. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Samantalang nasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay na pinuno ng sinagoga at nagsabi, patay na ang iyong anak mong babae. Huwag mong bagabagin ang guro. Katapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka, lamang at siya ay gagaling. At nang dumating siya sa bahay ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sino mang tao maliban na kay Pedro, kay Juan, kay Santiago, at anumang ama ng dalaga at ina nito. Okay? At tumangis ang lahat at pinananambitan ang dalaga. Tapos sinabi niya,
huwag kayong magsitangis sapagkat siya ay hindi patay, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na ninilibang at napag-alamang siya patay na. Katapwat, tinangnan niya ang kamay at tinawag na sinabi dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya ay nagbangon pagdapat kanyang pinagutos na siya bigyan ng pagkain. At nagtaka ang kanyang mga magulang datapwat ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin naman ang kanyang ginawa. Okay, yan po ang mga salita ng Panginoon at tayo po ay malayan ng mga upo sa umaga nito. Okay? At nawa ay dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya sa umaga nito sa pamamagitan ng mga salita nito. Ang pagpapatunay ng Diyos sa kanyang sariling salita. No, kapag pinatunayan ng Diyos, pag tinawag ka talaga ng Diyos, yan ay gawain ng Panginoon. Ay, natanda ko dati, sabi ni Pastor Danny noon, according to William Branham, our prophet, noon, kapag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyo. Kapag tinawag ka ng denominasyon, ang denominasyon ang bahala sa iyo. No? Kaya yun lang kung tinatandaan. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi mo problema ang kaluluwa kasi ang Diyos ang magdadala ng mga kaluluwa. No? Siyempre, yun inalat natin siyempre, yung talagang tunay na nagmamahal sa Diyos. No? Nagmamahal sa kanyang salita. So yun yung ating inanais, mga kapatid. Okay, so sa hindi pa katagal, ay ang pamagat natin ay ang pagpapatunay ng Diyos sa kanyang salita. So, sinabi ng Panginoon doon sa tulad according na topic natin last Sunday na sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Salita yun. Ngayon, nung sabi ni Brother Branham, kung hindi nagkaroon ng liwanag, ay hindi mo masasabing Diyos ang nagsalita. Pero pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita dahil nung nagkaroon ng liwanag. Yun yung kanyang pagpapatunay. Diba? Ibig sabihin, nung ang Diyos ay nagsalita, no, may tumanggap, may naniwala, at sa mga naniniwala, kailangan patunayan ng Diyos yung kanyang sinasabi, patututuhanan niya yun. No? Kaya ang topic natin ngayon ay ang pagpapatunay ng Diyos sa kanyang salita. Okay, next slide. Sabi ni Brother Branham dito, narinig niyo ng sinabi ng mga tao. May mga tao na sasabi, kapag nakita, sabi ng ibang tao, kapag nakita doon, pag nakita ko, doon pa lang ako maniniwala. Kumbaga, to see is to believe, di ba? Hindi yan lubos na totoo, sabi ni Brother Branham. Maraming tao nakakakita at hindi pa rin sila naniniwala. Di ba? Sabi doon naalala ko yung isang sa Bible, sabi doon sa binatang mayaman, na sabi niya, amang Abraham, kung si Lazaro ay buhayin mo at pag nangaral ko sa mga kapatid, ay maniniwala sila. Sabi ni Abraham, sabi niya, kahit pa ang isang patay ay buhayin at mangaral sa mga buhay, kung hindi nila tatanggapin si Moses, sabihin, yung mga propetang idinala ng Diyos doon, hindi pa rin sila maniniwala. Di ba? Kaya sabi ni Brother Branham, sabi ng mga tao ay kapag maniniwala lang ako, maliban na ito yung makita ko. Pero sabi ni Brother Branham, hindi yan lubos na totoo. Maraming tao ang nakakita at hindi pa rin sila naniniwala. Noong mga araw narito sa lupa si Jesus, bakit hindi niya sila nakilala? Na siya ang salita ng Diyos na nahayag. Bakit hindi napagtanto ng mga tao na sinabi ni Moses, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon na isang propetang gaya ko. Tingnan nyo. Noong panahon ni Moses, sa Book of Deuteronomy 18:18, nagsalita si Moses, sabi niya, na patungkol sa hinaharap, ay nagpropesiya si Moses sa hinaharap, na sabi niya na ang Diyos ay magpapalitaw ng isang propetang gaya ko. Ibig sabihin, nasabi niya na gagawin niya din niya in the same na ginagawa ko. Pero sabihin, dumating yung panahon ng Panginoon, napulpil yung salita ni Moses, pero ibig sabihin, hindi nila nakita yung panahon ng kanilang kinabuhayan. Na may liwanag may liwanag. So, nasabi nga natin, yung liwanag ay ito yung mensahe ng Panginoon na sa bawat panahon. Pero hindi pa rin ito nakita ng mga tao, mga kapatid. Sabi niya, samantalang tinupad niya ang bawat salita. Pero makita mo, pinupulpil ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kung paano sinilita ni Moses sa unang panahon, kung ano ang magiging ministry ng taong ito. Pero kahit nangyayari yun, natutupad. Diba? Isang araw, ang Panginoon pumasok sa templo, naglingkod sa mga tao, sabi doon, binigay sa kanya yung tumayo sa harapan ng mga tao sa pulpito, binigay sa kanya yung isang aklat ni Isaiah. Diba?
At sabi niya, binasa niya, yung bahagi ng Isaiah chapter 6, sabi niya, narito, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasakin. Sabi niya, na kayo ay palalayain ng Panginoon, ang mga pilay makakalakad, ang bulag ay makakakita, sabi niya, ang bingi makakarinig. At sabi niya, sinarado niya ang aklat, hindi niya tinuloy, kasi tinuloy niyon, sabi niya, na pagdating niya, pag-iiganti. Kasi hindi naman siya, hindi pa naman pag-iiganti yung sinarado niya ang aklat kasi hanggang doon lang kanyang tungkulin. Sabi niya, ngayon, nangyayari na sa inyong harapan ang mga salitang ito. O, di ba? Kung sinita niya ito, di ba, anong ginawa ng mga tao? Ibis na maniwala sila, pinagbabato niya ang Panginoon. Di ba? Sabi, napulpil. Sabi niya, ngayon napulpil na ang mga salitang ito sa inyong harapan. Eh, sabi di ba naman kahit pa makakita kayo? Di ba? Katulad dito sa sabi ng Panginoon, maraming mga tao nakakita pero hindi pa rin sila naniniwala. Di ba? Sabi niya, samantalang tinutupad niya ang bawat salita na sinasabi ng Biblia, nagagawin niya, pero hindi pa rin sila ito pinaniniwalaan. Okay, kasi alam mo, ayan. Okay, next slide. Sabi dito, ngunit ang Diyos sa bawat kapanahunan ay pinatutunayan na ang kanyang salita ay totoo. Ngayon, ito lagi mga kapatid. Kaya topic natin, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita, di ba? Sa lahat ng taong naniniwala sa kanyang salita. Hindi patutunayan ng Diyos ang kanyang salita. Ito ang problema. Handa ang Diyos patunayan ang kanyang salita sa mga taong naniniwala lang. Pero hindi siya handang patunayan ang kanyang salita sa mga taong hindi naniniwala. Wala siyang magagawa dyan. Kasi sabi ng Hebrew 11 verse 6, sabi niya, without faith, hindi tayo pwede maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Diba? At yun lang ang pananampalataya ang kailangan makapagpapukaw sa kalooban ng Panginoon para tayo ay mapansin, mga kapatid. Eh sabi dito, pinatutunayan na ang kanyang salita ay totoo. Lagi niyang pinatutunayan ang kanyang salita. Tapos sinasabi nila kung minsan na kapag nakita ko doon ako maniniwala. Sabi na kapag sinabi ng Panginoon na kapag pinagpala na ako ng Panginoon, doon pa lang ako maniniwala. Kapag nilugon ng Diyos ang aking panalangin, doon lang ako maniniwala. At ulit, yung sinasabi mo, kung ipapakita ng Panginoon sa akin, pagpapalain ako ng Panginoon, alam mo, may halong doubt yun eh. Di ba? At ulit, may halong doubt yun, hindi mo alam. Ngayon, sasabihin mo, ba't kaya hindi ako pinagpapala ng Panginoon? At ulit, nag-doubt ka eh. Kasi kung hindi ka nag-doubt, di ba? Pag pinagpala ako ng Panginoon, pag pinagpala, sabihin may kondisyon. Ang isang tunay na may pananampalataya, susunod ako sa Panginoon. Di ba? Maglilingkod ako sa Kanya. Tutuparin ko kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kasi yung sinasabi niya, sabi mo, ginawa ko namang lahat, hindi ako pinagpala ng Panginoon. Kasi alam mo kung bakit? Kasi may doubt ka. O, di ba? Pero sabi dito, kapag nakita, sabi niya, tapos sinasabi nila, minsan, na kapag nakita doon na maniniwala, hindi naman pala ganoon. Pero kapatid natin na patuloy pa rin na pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita sa bawat kapanahunan. Okay. Sabi niya, kung pangahawakan lamang ng mga anak niya ang kanyang salita, para mapatunayan niya ito sa pamagitan ninyo, sa ganoong parang lang niya patutunayan ang kanyang salita. O sabi ni Padre Branham, kung kaya mo lang pangahawakan ang salita ng Diyos, kaya mo lang itong sampalatayanan. Ang sampalatayanan walang hihingi itong kondisyon. Pag sinabi ng salita ng Diyos, pag sinabi niya, pagpapalain kita, walang kondisyon yun. Hindi sinabi, pag pinagpala ka, doon pa palang naniniwala. Ay, oo nga, totoo ang salita na yun. Kasi pinagpala ako. Ang pananampalataya, faith is, sabi nga, ang pananampalataya, mga bagay na hindi nakikita. Pero naniniwala ka. Kasi bakit? Sinabi na salita ng Diyos. Kasi pag sinabi salita ng Diyos, totoo yan. Diba? Kapag sinabi mong doon ka palang maniniwala, eh hindi na yung pananampalataya. Kaya minsan, gusto patunayan ng Diyos ang kanyang salita para sa iyo, doon sa mga naniniwala. Eh hindi niya magawang hindi ito patunayan kasi alam mo kung bakit? Kasi doon sa mga tao may doubt. Kasi doon lang niya ito patutunayan sa mga taong wagas na naniniwala. Okay, next, ano pa? Sabi niya, hindi niya ito pinatutunayan sa mga hindi mananampalataya. Hindi sila mapatutunayan, hindi sila mga mananampalataya. Ano sabi? Ano pa? Hindi ito para sa mga hindi mananampalataya. Hindi ito para sa mga hindi mananampalataya. Sinasabi, sabi ng Biblia, humingi ka sa yung ama ng tinapay, bigyan ka niya ng tawag dito, pag humingi ka ng tinapay, hindi ka niya bibigyan ng bato. Kung ano hiningi mo, yun ang binigay mo. Ngayon ng mga tao, hinihintay kasi yung tinapay.
Ang sabi ng Bible, humingi ka pa lang. Dapat sinampalatayanan mo na. Ang tao kasi, kailangan mo na makita yung tinapay. Ang tawag doon, to see is to believe. Diba? Kapag, sabi nga, diba, pag minsan humingi ka sa Panginoon, pag nananalangin ka, Lord, ano ba yung gusto mo? Siyempre, sabi ni Mesner, sabi ni Brother Banam, titingnan ng Diyos kung ano yung motibo mo, motive mo, at adjective mo. Pag humingi ka, paano purpose mo? Para saan? Pag pinagpala ka ng Panginoon, anong kapalit? Diba? Ganyan lagi yan mga kapatid. Pag humingi ka sa Panginoon, ano ba? Humingi ka ng kagalingan. Panginoon, may sakit ako, may karamdaman ako. Ano yung motive mo? Ano ba? Ano ba yung motibo mo? Ano yung objective mo? Pagkatapos pagalingin ng Panginoon, ano yung kapalit? Ano yung kapalit na, kumbaga, pag pinagaling ka ng Panginoon, ano yung magiging kapalit mo sa Kanya? Pag humingi ka na siyang bagay ng Panginoon, trabaho, ano yung motive mo? Ano yung objective mo? Diba? Motibo mo. At pagkatapos ito, pag pinagpala ka ng Panginoon, binigyan ka ng trabaho, ano naman yung magiging pangako mo sa Panginoon, sa Kanya? O sabihin, laging ganun yung mga kapatid. No? Pag humingi sa Panginoon, laging may titignan ng Diyos yung motibo. Kasi hindi mo pwede sabihin, sabi mo, Panginoon, gusto ko po ng ganito, pero itatago mo yung sarili mo, pero meron ka pang reason, kasi meron kang dahilan, kasi meron kang gusto gawin. Alam mo, nakikita ng Diyos yan. Sabi mo, kunwari, hindi, okay lang. Kunwari, sasabihin, Panginoon, hihingi ako ng isang bagay. Pero sasabihin mo sa ibutan ng puso mo, kunwari, ganito talaga yung sasabihin ko, ito yung gusto ko, ito yung motibo ko. Kahit sabihin mo kunwari, nakikita ng Diyos yan po. Sasabihin mo, bakit kaya, ang taga-taga ko nang hinihingi, pero ba't hindi pa kaya ako tinutugon ng Panginoon? Kasi nga alam mo bakit, nakita kasi ng Diyos kung ano motibo ng puso mo. Kung ano yung motibo ng iyong hinihingi. Diba? Hindi niya may tatago. Kasi hindi na pwedeng patunayan ng kanyang salita doon sa mga taong nagdududa na walang pananampalataya. Okay, nagpupundasin muna ako. Okay? So, ngayon, next slide. Ngayon, sabi dito, ito ay sa mga sumasampalataya. At kung makakatagpo siya ng isang tao sa sampalataya sa kanyang salita, patutunayan niya ang kanyang salita sa pamagitan mo. Sabi ni Brother Branham, hinahanap ng Diyos, humahanap ang Diyos ng isang tao sa sampalataya sa kanyang salita. At kapag sinampalataya ng sa salita, sabi niya, handa ang Diyos patunayan ang kanyang salita doon sa taong naniniwala. Pero doon sa mga taong may doubt, hindi niya itong patunayan ng Diyos. Sabi niya, at kung minsan nangyayari sa atin na ganoong paraan, ang mga karamdaman at mga bagay para mapatunayan ng Diyos ang kanyang salita. Ayun, minsan pala, bibigyan ka ng Diyos ng karamdaman. Diba? Ngayon, manalangin ka, Panginoon, pagalingin mo ako. At alam ng Diyos, sabi, ba't hindi ka gumagaling? Kasi isang bagay, wala kang pananampalataya. Pero sabi mo, naniniwala ako sa Panginoon. Pero sinasabi mo, di ba? Pero sa kabuturan mo, sinasabi mo, parang hindi pa ako magaling. Sabi, hindi magawa ng Diyos ngayon, napatunayan ng kanyang salita, na sabi niya, ay, humingi kayo, di ba? Ibibigay kayo, may karamdaman kayo, gagaling kayo, di ba? Pero hindi mapatunayan ng Diyos, hindi kayo makapagaling-galing kasi nga, bakit nagkulang tayo ng pananampalataya? Kasi pag walang pananampalataya, walang magagawa ang Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng ma-please. Okay, next slide. Ngayon, tingnan niyo mga kapatid. Sabi nito, sa panahon ni Eva at Adan, sabi ni Brother Branham, alam natin na pinatunayan niya ito kina Adan at Eva. Nung sabihin ng Diyos sa araw, Adan, sa lahat ng punong kahoy, ikaw ay makakain. Pero sabi nga, sa oras na iyong kanin, ang punong kahoy sa gitna ng halamanan na punong pagkakilala at masama, walang pagsala mamatay ka. Pwede, sinabi ba ni Adan, testingin natin ng Diyos kung totoo ang sinasabi niya? Diba? Ang sinabi ng Diyos, Adan, sa lahat ng punong kahoy, makakain ka. Pero sa oras, diba? Nahihingin mo yan, walang pagsala mamatay ka. Ano sabi ni Brother Branham? Alam natin na pinatunayan niya ito kay Eva, kay Adan at Eva, nung sabihin niya, sa araw na ikaw ay kumain ngayon, sa araw na yun, ay tiyak na mamamatay ka. Kailangan nating tanggapin yun. Na yun mismo ang katotohanan. Naniniwala ba tayo roon? Dahil pinatunayan ng niya ito sa atin at alam natin na ito ang katotohanan. Nung sinabi ng Diyos, di ba? Hindi sinabi ni Adan kung hindi naman gagawin ng Diyos kasi anak na tayo. Di ba?
Pero dahil nga ang Diyos ay nagsalita, sabi nga, subukan mong labagin ang aking salita, kundi walang pagsalang mamamatay ka. O ba? Kahit masakit sa damdamin ng Diyos, kasi kailangan niyang bakapan ng kanyang salita. Kasi bakit? Kasi anong ginawa ni Adan at Eva? Nawalan sila ng pagtitiwala, nawalan sila ng pananampalataya ng lubusang salita ng Diyos. Kaya walang magawa sa ng Diyos sa kanila. Kahit sila yung mga anak ng Diyos, hindi nga may balik, hindi nga magawang pagtanggol sila. Kasi bakit? Nilabag ang kanyang salita. Diba? Masakit yung bilang isang ama. Diba? Pero wala siyang magagawa kasi kailangan ng ipataw ang salitang sinabi niya sa panahon ni Eva at Adan. Ibig sabihin, doon pa lang kay Eva at Adan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita. Talagang ang Diyos ay seryoso. Ang Diyos ay totoo. Kahit anak niya yan, di ba? Dahil nga nagbigay siya ng salita, wala siya magagawa kundi pairalin niya kung ano ang sinasabi niya kanyang salita. Okay? Next slide. Ngayon, sabi dito, ngayon, ay sige, tatalakayin natin ng ilang dako na pinagpatunayan ng Diyos ang kanyang salita. Talakayin natin halimbawa yung panahon ni Noe. Nagsalita ang Diyos kay Noe ng isang mensahe na tunay na walang pagbabatay sa siyensya at di kapanipaniwala. Wala talagang kapanipaniwala. Hindi pa kasi umuulan no kahit kailan pa man. Walang pagbabatay mismo. Okay, tigil tayo dito. Ngayon, ang Diyos, tinawag niya si Noah. Diba? Nung panahon, tinawag ng Diyos si Noah. Ngayon, may mensahe ang Diyos kay Noah. Sabi niya, Noah, sabi niya, gugunawin, hatulan ko na ang lupa. Diba? Sabi niya, kalakip ng mga hayop. Dahil ang tao ay naging sobrang masama na. Diba? Sabi niya, pero sabi niya, ako ay nakakita ng biyaya. Sabi niya ng Biblia, at si Noah ay nakalingap ng biyaya mula sa Diyos. Diba? At sabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng isang daong. Mensahe yun. Ngayon si Noah bilang isang mananampalataya, ano gagawin ni Noah? Susundin niya yung salita ng Panginoon kasi believer siya. Ano sabi? Noah, gumawa ka ng daong doon sa tuktok ng bundok. Di ba? Ngayon sabi niya, gumawa ka ng kahoy ay gawa sa gopher. Sabi niya, at gumawa ka ng 3 palampag ng daong. Di ba? Sabi niya, 1, 2, 3, ito ang haba, ito ang sukat. So lahat ng bagay na sinilita ng Diyos kay Noah, sinunod ni Noah yun. Dahil may salita ang Panginoon, obligado si Noah sundin kasi siya ay believers. Intindihan nyo? Ngayon, nung matapos ng daong, ginawa ni Noah yung daong. Habang tinatayo niya ang daong doon sa ibabaw ng tuktok ng bundok, pinitatawanan sila ng mga tao. Di ba? Sabi nila, uulan daw. Pero hindi pa natin alam kung ano yung salitang ulan. Sabi ng mga tao. Sabi ng mga tao, kay Noah, kung hindi ka ba naman si Raulo, Noah? Diba? Sabi niya, bili mo, gagawa ka ng daong sa ibabaw ng bundok. Bakit hindi doon sa tabing dagat? Kaya minsan ang Diyos, kapag nagsalita, taliwas sa isipan ng sanlibutan. Kaya minsan, nagbimisula tayo mga baliw. Kaya sa Balabalam, nangaral ng the oddball eh. Yung sabihin, taong kakaiba. Taong, sa ibang salita, taong baliw sa pananampalataya. Kumbaga, kumikilos tayo mga mananampalataya, taliwas sa takbo ng sanlibutan. Gawin mo, nagdadamit tayo ng ganito. Taliwas na sa takbo ng sanlibutan, ang uso mo yung damit. Di ba? Hindi na uso yan. Masyado naman tinatakpan ng katawan mo, ang uso ngayon, talagang dito na, alos nga yung short na, pero butas-butas pa, tapos dito minsan, makikita mo ngayon pa, di ba? Kita na yung dito sa likod. Pag ganun kasi, di ba, tawag doon, yun ang ing-ing ngayon. Kasi ang gusto ng mga tao, kumilos ang mga mananampalataya sa ganyang panahon. Pero dahil nga ang Diyos kumikilos, iba sa takbo ng sanlibutan. Di ba nga, nung ibusan ng Diyos si Noah, Noah gumawa ng daong. At pinagtatawanan si Noah, kasi bakit hindi yun ang panahon. Sabi na, baliw talaga si Noah. Di ba? Pero sabihin, 120 years, di ba? Sabi nila, pinasabi, nasa 50 years na, Noah. Nasa na yung pangako? Hindi naman sinabi ng mga ni Noah sa mga tao. Sinabi ng Diyos, 120 years, gugunawin niya. Hindi, kay Noah lang niya sinabi yun eh. Kasi pag sinabi ni Noah yun sa mga tao, di magpipilter pa sila, 120 years. Kaya habang si Noah ay nagpipreach, sabi niya, gugunawin ng Diyos ang mundo, pero skeleton pa lang natatayo. Si Noah, alam niya kung ano yung taon, pero hinahayaan ng Diyos na mangarap si Noah about sa aligtasan pagdating sa daon. Pero hindi niya sinasabi, 120 years pa naman kasi sasabihin nila, 120 years pa pala. Di sa 120 years, saka pala kung maniniwala sa iyo, Noah.
O, di ba? Kung sinabi natin, mag-rapture na, halimbawa, rapture 2030. Eh, sabihin, marami nagliliwaliw ngayon. O, sabihin nila, wag muna tayo matin ng gawain kasi ang rapture pala ay 2030. Babalik tayo sa church ng 2029. Pagdating ng 30, rapture na tayo. Bakit ganun, mga kapatid? Di ba? Kasi hindi naman ang mensahe ito, hindi naman ito para sa mga hindi mananampalataya. Kasi para ito sa mananampalataya. Ngayon si Noah, di ba? Nagmisulang baliw siya doon kasi nagtayo ka ng daong doon sa ibabaw ng mundo. Sabi niya, 50 years, sabi niya, Noah, nasa na yung ulan? 50 years na, ang dami mo nang ginawa, ang dami yung nagugol. Sabi niya, panahon. Pero nasa na yung pagkagulo ka mo ng mundo? Ba't wala pa? Di ba? Ngayon, sabi niya, lumipas ulit yung 50 years. Sabi niya, oh Noah, 100 years na. Nagpipris ka. Ang pinipris mo pa rin, patungkol pa rin sa daong. Kaya tatayo mo sa libabaw ng bundok. Pero nasa na yung ulan? Sabi niya, baliw talaga ito si Noah. O, lumipas yung 120 years. 120 years na. O, Noah, 120 years na. O, nasa na yung ulan? Diba? 120 years na, another 7 years pa. Diba? Tipo yan ng 7 church ages. Ngayon, ito nyo mga kapatid. Ngayon, ito ang punto doon sa dinideliver natin mga kapatid. Ang Diyos, naglagay ng salita ng Diyos. Sabi niya, Noah, yun yung salita Noah, gumawa ka ng daong sa ibabaw ng bundok. Yun yung salita ng Panginoon. Si Noah, bilang isang mananampalataya sa Diyos, sa salita niya, sumunod. Dahil sa kabilang pinagtatawanan si Noah, binaliwala niya yan. Tama? Binaliwala ni Noah. Pero kahit alam ng Diyos na hirap, nakita ng Diyos yung gawa ni Noah. Ngayon, sumusunod si Noah na may pananampalataya. Nakita, sabi niya, I know, Noah. Noah, nakikita ko ang iyong mga gawa. Ang iyong mga pagtitiis. Nilanahin ka ng mga taong ito. Sabi ni Brother Banat, kahit sasabihin ng sabi ng mga tao, kung nabuhay lang sana ako sa panahon ni Noah, siguro isa ako sa mga nakasali sa daong. Siguro, kung nabuhay ako sa panahon ni Moses, siguro kasama ko ni Joshua. Doon sa, pumasok sa lumang pangako, sabi ni Brother Banat, kahit saan panahon ka ilagay ng Diyos. Kung dito ka nilagay ng Diyos, hindi ka pa rin naniniwala. Kahit saan panahon ka ilagay, hindi ka pa rin maniniwala. Walang pinagkaiba yung panahon. Pero sabi ni Brother Banat, pero sabi niya, mas gusto kong mabuhay dito sa uling panahon. Sabi niya, dito binuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang magagawa. Sabi niya, lahat ng kanyang plano. Sabi niya, dito rin binuhos ang away ang lahat ng kanyang taktika. Sabi ni Brother Banat, kung meron mga pagpipiliin ako ng Diyos, sabi niya, pipiliin ko pa rin ang panahon ito na aking kinabubuhayan. Pero sa kabila mga kapatid, ano ibig sabihin nun? Pinatatawanan si Noah. Diba? Sa pananampalataya niya sa Diyos. Pero isang araw, pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita kay Noah. Nagpaulan. Sabi ni Noah, praise the Lord! Salamat, Panginoon! Pinatunayan mo ang salita. Hindi ako nagmumang baliw sa mga tao. Dahil sa mahabang panahon, naglilingkod ako sa iyo. Na para ako nagbabaliw, sabi niya, naglalakad ng taong ito para magsimba. Kahit walang makain, praise the Lord pa rin. Sabi niya, sabihin mo isang araw, praise the Lord, Panginoon. Na parang tila pinagtatawanan ng mga tao, wala daw kami makain, dito daw kami. Pero sabi niya, pero isang araw, na naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, sabi mo, Panginoon, di ba, nung narap ako, sabi mo, praise the Lord. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita sa mga taong sumasampalataya. Di ba? Okay, next slide, brother. Ngayon, okay, sabi niya dito kay Abraham, sige, tatalakhayin natin na isa pa sa pamamagitan. Pangalawang halimbawa, no? Sa pansamandali lamang, si Abraham ay isa pang propeta ng Panginoon na dinatna ng salita. At sinabi sa kanya, nung siya 75 taong gulang na, at si Sarah na may 5 taong gulang, noon na magkakanak siya ng kay Sarah. Ngayon, lapis na nagkakabigla niya sa mga nananampalataya. Maiisip nyo ba na sa panahon ito kung gaano ang mga bagay na mangyayari maging sa panahon ito, sa kabila ng lahat ng mga scientificong tagumpay natin, ay lahat ito ay test tube na mga sanggol ang pinag-uusapan nila. Okay, ito yung mga kapatid. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, nasaan ang iyong asawa? Sabi niya, andun si Sarah sa likod. Sabi niya, Abraham,
bibigyan kita ng isang anak. Kayong dalawa ni Sarah. Hindi sinabi ng Panginoon after 25 years. Kasi pag sinabi ng Diyos ang taon, alam mo kung saan ka maglilingkod. Sabi niya, bibigyan kita ng isang anak. No, sabi ni Banabanam, pinanghawakan niya ni Abraham. Alam niyo yung isang bagay, kasi hindi naman yung Panginoon kailan mo ibigay, kailan mo kami pagpapalain. Kasi sinabi niya, alam mo pinanghawakan ni Abraham, yung salita ng Diyos, bibigyan kita. Kaya, kung sinabi ng Biblia, si Abraham ay lumakad na may pananampalataya. Sabi ng Bible, at si Abraham ay inaring kaibigan ng Diyos dahil sa pananampalataya ng Abraham, ng Diyos kay Abraham. Ngayon, sabi ng Bible, hindi nang hina kailanman ang pananampalataya ni Abraham. Diba? Sabi niya, oh Sarah, kamusta yung pakaramdam mo? Diba? Taon-taon yun. Kamusta yung pakaramdam mo? Wala pa yung babago. Kasi, siyempre, pag naglilihan, mayroon kang pakaramdam. Sabi niya, kamusta yung pakaramdam mo? Sabi ni Badrabana, gumagawa pa nga si Noah ng kona para pag nanganak na ang asawa niya, mayroong pagtiga. Tapos si Sarah, nagugsigyo ng lampeng. Kasi may talagang prepare na sila, di ba? Kasi alam nila na magkakanak sila. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, ay hindi nanghina si Abraham sa kanyang pananampalataya. Lumipas, bawat araw, bawat taon, bawat minuto ng buhay nila, dahil sila isang pananampalataya, mga kapatid, pinanghawakan nila yung salita ng Panginoon. Kahit gano'n, hindi sabihin, ang Panginoon, hindi mo sinabi, Panginoon, isang taon na lumipas. Kundi sabi niya, ngayon, pare, sinasabi nila, ibibigay ng Panginoon sa atin niya, baka itong taon. Lumipas na isang taon, ibibigay ng Panginoon, itong siguro sa darating ng panahon. Pero hindi naman sila nagkaroon ng doubt. Yun ang gusto ko sabihin. Ang isang tunay na mananampalataya, walang question yan, walang doubt. Panginoon, ibibigay mo ba? Kasi sinabi mo, bibigay mo. Ang tanong, huwag yung ikaw na nagsabi, Panginoon, nagito. Pero hintayin mo ang Diyos na nagsabi. Kasi pag nagsabi ang Diyos, mga kapatid sa'yo, panghawakan mo yan at mangyayari talaga yan. Ngayon, lumipas ng mahabang panahon, di ba? 25 years bago binigay ng Panginoon yan. Ngayon, may natatawa na sila. Kung pwede bang, sabi daw ng siyensya, hindi na pwedeng manganak ang isang lola. Dahil yung kanyang bahay bata, tuyo na yan. Diba? At si Abraham, lipas na rin ang kanyang pagkalalaki. Diba? Kasi 75 years yan eh. Malabo na mangyari yan. Diba? Pag hindi naman siyensya, sa takbo ng sanlibutan, hindi pwede mangyari. Sinabi ng Diyos sa'yo. Kay Sarah at saka sa'yo, matanda na kayo parehas. Pero dahil sinabi ng Diyos. Diba? After 25 years ng Genesis chapter 20, 18, 20. Diba? Nagustuhan si Sarah ng haring si Abimelech. Sabi ni Balabana, pinalitan ng Diyos ang pangalan ng Sarai. Sarah, galing sa Sarah, yan ni Sarah. Ang ibig sabihin ng Sarah, princess. Kung matanda na yan, hindi yung princess, dapat prinsesa. Di merong revelation. Pag sinabing princess, magkakaroon mo, hari nagkagusto sa isang matanda? Kaya hari nga, mga hansang hari ka. Lahat ng magaganda sa iyong nasasakupan, pwede mo maging asawa kasi hari ka eh. Pag nagustuhan mo yan, walang magagawa sa iyong taong bayan. Kasi pag nagustuhan, gusto ko yun, kunin mo yun. Kasi hari ka eh. Walang salitang hari na babalik. Ngayon, nagustuhan sa tanong, paano nagustuhan ng isang hari sa Sarah? Dahil ang pinangako ng Panginoon, tinupad niya ang kanyang pangako, magkakaroon kayo ng anak. Pero hindi nanganak si Sarah sa edad na pagiging matanda. Anong ginawa ng Diyos? Binago niya ang kanyang katawan. Pinalik siya sa 1820 si Abraham. Diba? Yun yung pangako ng Panginoon. Sabihin, yun yung pangako ng Panginoon sa kanila na pinangako ng Diyos kay Abraham, kay Sarah, na pinulpil ng Diyos. Kasi bakit? Kasi tinupad ng Diyos ang kanyang salita doon sa mga taong naniniwala lang. Kasi ang Diyos, pinatutunayan niya kanyang salita doon lang sa mga tunay na naniniwala sa mga sampalataya. Kahit gaano pa katagal niyang iyong pinanalangin. Sasabihin mo, Panginoon, ang tagal-tagal ko nang pinag-pray. Pag binigay mo na sa Panginoon, panghawakan mo yan. At hintayin mo kung kailan nabibigay ng Panginoon. Ngayon, depende yan sa iyong pananampalataya. Sasabihin mo, Panginoon, humihiling ako sa iyo ng isang sasakyan. Pinag-pray ko yan. Pero ano yung motive mo at ang objective? Ang
Ang motibo mo ba para sabihin ng mga tao pinagpala ka ng Diyos? Bakit? Pwede ka bang sasabihin pinagpala ka ng Diyos kasi may sasakyan ka? Sa material ka ba nakatingin? Hindi ka ba nakatingin sa pagpapalang spiritual na araw-araw binabago ka ng Diyos, pinagpapala ka? Ang iyong karakter, dati hindi ka, pag nagagalit ka, talagang maniksi yung PC mo. Pero ngayon, pinagpala ka ng Panginoon, hindi ka ba doon nakatingin? O, di ba? So, di muna yun ang pagpapala ng Panginoon bago yung pangalawang pagpapala kasi mga material na bagay, pangalawa lang yun sa tunay na mananampalataya. Ngayon, mga kapatid, na minsan hindi magagawa ng Diyos na ito pa rin ang iyong mga panalangin. Kasi bakit minsan, sabi mo, tagal naman tugunin ng Panginoon ng aking panalangin. Sabi niya, di ba? Ibig sabihin, hayaan mo lang. Kung nanampalataya ang salita ng Diyos, hayaan mo lang yan isang araw. Ang Diyos kapag tumugon, hindi naman nahuhuli yan eh. Laging sa tamang oras yan. Siguro hindi pa panahon para itugunin sa iyo kasi hindi pa yan ang tamang oras niya. Kaya hintayin mo yung kanta, kaya may kantang English time. Di ba? May tamang oras ang Panginoon. Huwag mong unahan ang Diyos sa oras niya. Pag humingi ka, Panginoon, ngayon ko na kailangan. Alam ng Diyos, anak, hindi mo pa kailangan. Di ba? Minsan natawa pag humingi, Panginoon, ngayon na eh. Ano na? Urgent na, Panginoon. Urgent na, Lord. Kailangan mo na talaga. Pero alam ni Lord kung talagang kailangan mo talaga, ibigay niya. Pero alam niya rin kung hindi ko pa kailangan. No? Kasi kaya minsan hindi niya bibigay kasi hindi pa yung urgent. Alam niya yung tamang panahon. Huwag mo papangunahan ng Diyos. Pag humingi ka na isang bagay sa Kanya, huwag mo papangunahan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung ano yung tamang oras. Diba? Hindi ka lang makakain. Sabi, Panginoon, gumamit ka ng kaluluwa. Ngayon na Lord. Budget na Lord. Lord, humingi ka ng tao na, di ba? Eh tayo kasi ganun eh. Kaya sabi ni Brother Banang, kapag ang tao sumakalam ng sigmura, nakakagawa ng kung ano-ano mga bagay na hindi, diba? Hindi ka lang nais-nais, diba? Sabi ni Brother Banang, mandudukot, diba? Magnanakaw, nagawa ng mga bagay na kasinungalingan, pero kasi nga dahil nga yung isang bagay na naramdaman niya. Pero pag inantay mo yung kilos ng Panginoon, no, yung kanyang galaw, doon mo makikita na ano sabi mo, ang Panginoon, sabi na hindi ka, pag nanduta ka sa salita ng Panginoon, wala talaga magagawa ang Panginoon sa iyo. Pero pag patuloy ka lang nananampalataya, yung sabi ko nga, wala naman namatay na tao, wala pa ako nakitang tao na hindi lang nakakain sa isang araw namatay. Wala pa ako nakitang Kristiyano sa loob ng 40 days namatay. Kung talagang mamamatay ka, mamamatay ka. Diba? Yan ang paniniwala ko dyan. Pero kapag anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba? Kasi anak ka eh. At nagtitiwala ka sa hindi ko pwedeng walang gagawin ng Diyos sa iyo, anak. O mga tao, mga kapatid, para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Ngayon isang bagay, pangalawa si Abraham, pinagpala siya ng Panginoon. Pinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Binigay sa kanila si Isaac. Alam mo kung bakit kahit ilang taon nilipas ang Panginoon? 25 years. Pero si Abraham kahit kailan, hindi nangina ang kanyang pananampalataya. Lumakad pa rin si Abraham, no, na may pananampalataya sa Diyos. At lumalakad siya, sabi niya, ibibigay ng Panginoon. Tapos the same time, nung hiningi ng Panginoon si Isaac, binigay pa rin ng Diyos ni Abraham sa kanyang, sa Diyos, yung kanyang anak. Matagal na panahon na binigay at lubunin ng Panginoon. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, willing pa rin siyang ialay. Kasi yun ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Di ba? So, hallelujah. Okay, next slide, Brad. Okay, sabi dito, pero tandaan, ang babaeng ito ay 65 taong gulang na, si Sarah. At ito isang matandang lalaki na 75 taong gulang na. Pero dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya na mangyayari ito. At sinampalatayan ni Abraham ang Diyos. Sabi niya ang Diyos. Sabihin, kasi pag sinabi mong sumampalataya, kapag sinabi ng salita ng Diyos, paniwalaan mo, tanggapin mo na yon. Huwag mo na sabihin, kailan mo Panginoon ibibigay, anong taon, anong araw, hindi yung pananampalataya. Kapag sinabi ng Diyos, Abraham, pagpapalayan ka, pagpapalayan ka. Huwag ka lang madududa. Diba? So, mahabang panahon pinatunan, alam ko na rin yan. Alam mo mga kapatid, pinatunan, yung sinasabi ko, kaya ako ito nagtuturo, nangyari din sa buhay ko. Diba? Na kung babaybayin nyo lang yung buhay ko dati mga kapatid, pero nagtiwala ako sa Panginoon ng pwesto. Sabi ko, Panginoon, believers na ako ngayon, mananampalataya na ako, wala akong magagawa, kundi isang palataya ng salita. Hindi mo man ako pagpalayan niya, pero pag isang araw, at papalayan mo ako. Kasi bakit? Kasi sinabi na yung salita eh. Hindi ako nagugo, hindi pa ngayon, sa darating ng panahon. O, di ba? Sa darating ng panahon. Sa darating pa ng panahon. Sa darating ng panahon. Basta isang araw pagpapalayan mo. Yan ang isang mananampalataya. Huwag ka pwede magpwesto, hindi ka pwede magpwesto sa Panginoon. Di ba? So, minsan, sabi ni Pablo, ang isang mananampalataya, naranasan mo magutom, naranasan mo mabusog,
naranasan kong maging meron, naranasan kong wala, naranasan kong halos mamatay, naranasan kong mabuhay, naranasan kong lahat ng bagay. Pero sabi niya, ang lahat ng ito hindi makapag-ihiwalay sa akin sa pananampalataya ko kay Kristo. O di ba? Sabihin, walang patayan, walang sa isang tunay na Kristiyano, walang kalagayan na makapag-ihiwalay sa Kanya, sa Diyos, mga kapatid. Kasi bakit? Kasi mananampalataya ka eh. Kapag ikaw ay isang anak ng Diyos, ano yan, kalakip na yan, talagang maniwala ka sa salita ng Diyos. Ngayon, sabi niya ngayon, no, gaano man magsalita ang Diyos at gaano man ito katotoo, kinakailangan paniwalaan ni Abraham kung ano ang sinabi ng Diyos upang magkagayon nga ito. Ngayon, tingnan nyo kung paano sinubok ang lalaking iyon sa kanyang matuto at siya ngay sinanampalataya. Okay. Ngayon, sabi niya, kaya niya patunayan ito kay Job nung isang beses na hindi siya sinumpa. Pangatlong halimbawa, ito sa kanyang mukha. Tingnan nyo, na pinagdaan ng pagsubok ni Job, ano pat mismong bingit ng kamatayan, sinabi pa rin niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Tulay na sinampalataya niya ito, pinatutunayan ng Diyos ang lahat, pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita kay Job, pinatunayan niya ito kay Abraham, pinatunayan ito ng ganun mismo. Ngayon kay Job, sabi, di ba, ang sabi ni Satanas, di ba, palot rito, sabi ng Bible, sabi ng Diyos kay Satanas, binya Satanas ang galing, palot rito. Sabi niya, ganun pala. Sabi niya, nakita mo si Job? Oo. Pinagpapala mo nga siya eh. Pero, siguro, kung susubukin mo si Abraham, di ba? Kunin mo yung kanyang anak. Siguro, ay kanyang anak buhay. Siguro, gusumpahin ka na ng Diyos. Gusumpahin ka na ni Job eh. O, di ba? Unang tinanggal ng Diyos sa kanya. Tinanggal ng Diyos kay Job, di ba? Yung kanyang mga ari-arian. Di ba? Pagkatapos, nawala yung kanyang anak. Okay, sinumpa yung kanyang mga anak. Di ba? Pagkatapos, yung pangatlo, binigyan siya ng karamdaman sa kanyang pisikal. Pero hindi pa rin yun nakapaghiwalay sa pananampalataya ni Abraham. Kahit yung mismong asawa niya, di ba? Na para sabi niya, sumpahin mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Pero ano sinabi lang ni Job sa kanya, di ba? Sabi niya, nagagawa mo lang bang sampalataya ng Diyos dahil sa kapag ikaw ay pinagpapala? Kapag ba tayo ay wala na sa pagpapala, hindi na natin sa pupurihin? Pero kahit nakita ni Job, kahit tanggalin pa ng Diyos sa kanya, pinahintulutan ang lahat ng bagay mawala. Pero sabi niya, pero alam ko, naniniwala ako isang araw, ibabalik ng Diyos lahat. Pero pinaniwalaan ng Diyos yun. Di ba? Pinaniwalaan ni Job yun, mga kapatid. Kaya matapos yung subukin ni Satanas si Job, sa likod ng lahat ng bagay na ginawa na nakawin sa buhay ni Job. Pero sabihin, na nakatayo pa rin sa pananampalataya, mga kapatid. Ngayon, nakita ng Diyos, lahat, pinalanggan na ng kaway sa kanya. Pero napatunayan pa rin, sabi ng Panginoon, pinatunayan pa rin niya nung kanyang salita kay Job ito. Kaya, kapilan ng lahat na wala, pagdating ng last chapter ni Job, pinugin ng Diyos ang lahat ng kanyang property. Binuhay ng Diyos ang kanyang mga anak. Diba? Naging mananampalataya na sa bandang dulo. Kasi nung una, hindi pa eh. Diba? Ngayon, binigyan siya ng pagpapala. Dinobin ng Panginoon na lahat. Sabi, pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita kay Job in that time. Dahil si Job ay isang tunay na mananampalataya. Kasi pag hindi si Job mananampalataya, kahit anong naghihirap ka, pag hindi ka kumapi sa salita ng Diyos, walang magagawa sa iyo ng Diyos. Kailangan meron ka talaga pananampalataya. Okay? So, okay. Next slide. Okay. Sabi niya, gayon din pinatunayan ito kay Moses, no? At nang si Moses na nakahirapan ay lapis ng oro, hindi ko na babasahin. Sa panahon ni Moses, mga kapatid, kukwento ko na lang para mabilis tayo. At tumungo tayo sa pinaka-context natin. Ngayon, si Moses sa panahon na tinawag siya ng Diyos, sabi niya, Moses, sa pillar of burning bush, sabi niya, Moses, sinusubo kita sa bayan ng Israel. Sabi niya, tapos sinubad ng Diyos ang lahat ng kanyang karunungan. Nung mamit ni Moses ang Diyos, wala na yung lahat ng karunungan niya kasi tinanggal na ng Diyos sa kanya sa loob ng 40 days. 40 years yun sa Egypt, di ba? Sa ilang. Ngayon, nung mamit niya ang Diyos na makausap niya, sabi niya, Moses, sinusubo kita sa bayan ng Egypto para palayan na yung bayan. Okay, babalik si Moses no. Sabi niya, Panginoon, sasabihin niya na, sino nasubo sa? Sabi niya, ako nasubo sa iyo. Haharapin mo yung mga buong Egypto, mga kapatid. Ngayon, pumunta si Moses doon sa bayan sa Egypto, kaharap yung Paraon, kaharap niya yung mga sundalong makabago ang panahon. Diba? Wala sa sandata. Dumating si Moses doon, tungkod lang kanyang dala.
At ang dala ni Moses, ito ang sabi ng Panginoon. O ngayon, pumunta siya doon sa harapan ng Paro. Sabi niya, ito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, sabi niya, pag tinusok mo ang kahoy, yung tungkod mo sa ibabaw ng tubig, magiging dugo. Eh kung si Moses ay nagpunta doon sa bayan ng Egypto at may dalang pagdududa na kahit anong gawin niya sa tungkod, walang magagawa ang Diyos doon. Kasi ang tungkod, walang kapangyarihan, kahoy lang yan. Diba? Pero, bakit nagawa ni Moses yun? Kasi ang tungkod niya ay walang iba, kundi ang si Kristo. Diba? Si Kristo yun, hawak ng kanyang kamay. Anong kamay? Pananampalataya. Kasi sabi niya, ano man ang gawin mo sa tungkod na ito, Moses, sabi niya, mangyayari. Eh sabihin, pag nakadepende ang iyong pananampalataya kay Kristo, sa kanyang salita, kahit anong gawin niya, sinabi niya sa salita, sabi niya, utusok mo, ilagay mo lang ito kudo sa ibabaw ng tubig, magiging dugo. Nilagay niya. Sinasabi niya, teka muna, hindi kaya mapapahiya ako sa mga Egypto, hindi kaya maging dugo ito, o tubig. Mapapahiya ako pa ngayon. Hindi siya nagduda. Nung tinusok niya, ito ang sabi ng Panginoon. Ginalo niya, naging tubig, kaya naging dugo yung tubig. Kasi bakit? Nagbigay ang Diyos ng salita kay Moses, Moses, lahat ng gagawin mo sa tungkod na ito, sabihin mo ito ang sabi ng Panginoon. At mangyayari. Nangyari yun. Kaya ang Diyos obligadong patunayan ang salita ng Diyos kay Moses kasi meron siyang salitang binigay. Dahil si Moses bilang isang mananampalataya, naniwala sa salita ng Panginoon, kapag hindi ginawa ng Diyos yung mapapahiya si Moses. At mapapahiya ang Diyos. Pero dahil si Moses, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos, walang magawa ang Diyos, kundi obligahin, patunayan ang kanyang salita kay Moses. Kung sinabi niya, magkaroon ng langaw, hindi nagtawag si Moses. Nagpalitaw ang Diyos sa malangaw, nagkaroon ng mga palaka, nagkaroon ng mga ketong. Bawat sabihin ni Moses, naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Ito ang sabi mo, magkaroon ng mga langaw. Dahil sinabi ni Moses, pinanghawakan niya salita, walang magawa ang Diyos, kundi sundin ang kanyang salita. Patunayan niya kay Moses, dahil si Moses ay believers, at katalaan, patunayan niya ang kanyang salita sa isang taong mananampalataya. Kaya, yun isang bagay doon mga kapatid. Kaya sabi ni Padre Banang, walang magagawa ang Diyos sa isang taong hindi mananampalataya. Dahil obligado lang ang Diyos patunayan ang kanyang salita doon sa mga taong naniniwala. Kaya pag hindi tayo naniniwala sa salita ng Panginoon, walang magagawa ang Diyos sa atin. Kahit anong panalangin natin, kahit lubot pa tayo mula dyan sa labas, sa pasok dito, hindi naawa ang Diyos. Tapos na ang paghihirap, tapos na ang pagpapayat. Hindi ko lang magpahirap para diging ka ng Panginoon. Ang kailangan lang ng Diyos, faith. Hindi mo na kailangan pumunta ng baklaran, puntahan sa pulang pinto at luluhod ka papasok sa simbahan para sabihin mo, nagmamakawa ang Panginoon. Kahit magmakawa ka pa dyan, maglupasay ka pa dyan. Hindi ka tutugunin ng Panginoon. Kasi ang sinabi niya sa kanyang salita, without faith, we are nothing. Hindi natin pwedeng i-please the Lord. Ngayon, next slide. Ayan, siguro, hindi ko na yan, nampasan ko na yan. Diba? Kasi medyo marami na akong nabanggit ng mga test, mga example ko about sa pananampalataya na nanitiwala sa salita ng Diyos at pinanghawakan nila. At dahil pinanghawakan nila sa salita ng Panginoon, naobliga ang Diyos na tugunin. Diba? Sapat na yun. Okay, next na line natin. Okay, next line na tayo. Okay, punta na tayo sa pinaka-teksto natin. Ngayon, sabi nito, sa pagbalik ni Jesus, ninalubong siya, sabi ng Panginoon ay nasa kusada, no? Nasa isang paghahayo, pag-evangelism. Yung sa kanyang paghahayo, sabi niya, sa pagbalik ni Jesus, at sinalubong siyang may galak ng maraming tao, sapagkat inihintay siya ng nilang lahat. At narito, lumapit ang isang lalaki na nangangalang Jairo. O sabi, doon sa paghahayo, diba? Narinig, may mga naharas siya. Ang sabi ng kanyang salita, diba? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sinugo ako ng Panginoon, dahil upang sabi niya, ang mga pilay, makalakad, ang bulag ay makakita, ang mga bingi, makarinig, ay may mga sakit, ay gumaling, ang patay ay mabuhay. Siyempre, yun ang pangangaral ng Panginoon sa kanyang panahon. Siyempre, si Jairo ay isang mananampalataya, tumanggap sa kanyang salita, sa kanyang pangangaral. Ay sabi niya, isang araw, ang Panginoon ay simulang umahayo at may isang taong nagngangalang Jairo lumapit sa Panginoon.
Okay? Kaya sabi niya, isang pinunong sinagoga at siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Sabi nung pinuno, no? Pag sinabing pinuno, ay sa Bible kasi, ang terminology nito ay para ito isang ministro, isang pastor na nagtuturo din kasi ng Ebanghelyo. Kaya lang, Jew yung kanyang sinagog sa panahon ng Pariseo, ng mga ng Saduseo, di ba? Grupo ng Pariseo, Saduseo. Sabi niya, naniwala doon sa mensahe ng Panginoon. Sabihin, nanampalataya ito, believers ito. Nung nakita niya ang Panginoon, nagpatira pa sa sapanan ng Panginoon. Itong si Jairo. At pinamamanig sa kanya na pumasok sa bahay. Sabi niya, Guro, maaari po bang sumama kayo sa bahay ko? Kasi yung anak kong babae, may sakit. Yun yung kwento. Ngayon, kaya sabi ko sa bahay. Ngayon, sabi niya, sapagkat siya may isang buktong na anak na babae na may 12 taong gulang at siya ay naghihingalo. Sabi niya, Guro, diba narinig niya, umahayo, diba nakita niya, nagpapagaling, naniwala siya na ito na yung propeta ng Diyos na pinadala niya. Sabi niya, nagpatira pa siya sa paanan ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hinihiling ko sa iyo, maaari po ba na sumama kayo sa akin sa bahay? Kasi bakit meron akong isang anak na 12 taong gulang na. Sabi siya ay naghihingalo. Pag sinabi naghihingalo, 6 seconds lang yan, pwedeng malagutan ng hinayang pamatay. Diba? Okay, yun ang kwento, mga kapatid. Okay, next slide. Ngayon, pero lumapit yung lalaki na yung sa eksena, pero at the same time, hindi lang siya ang nangangailangan. Dahil marami pang may sakit. Meron pa isang babae na lumapit din sa Panginoon at alam din niya na itong Jesus na ito na yung propeta ng Diyos na pinangako ng Panginoon. Sabi niya sa talatang 43, at may isang babae na may 12 taon ng inagasan. Sabihin, yung kanyang sakit ay 12 taon na. Ngayon sabihin, walang tigil yung dugo. Mayaman siya, nagpapatingin sa doktor, sabi nito, ginugol niya sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay. Sabihin, mayaman siyang tao. Lahat ng kanyang ari-arian ay napunta na lang sa pagpapagamot sa loob ng 12 taon. Nung ma-meet niya ang Panginoon, wala na siyang kapera-pera. Wala na siyang panggamot. Diba? Kaya ang isa ng Panginoon, tumutugon, kung kailan, wala ka na magagawa. Sabihin mo, hindi mo pa doktor tayo. Papatingin tayo sa doktor. Yung panahon na yan, hindi na kailangan ng pagtingin pa sa doktor. Kasi bakit? Naubos niya lahat ng kanyang ari-arian. Wala na sa pampacheck up, wala na sa pambili ng gamot, ng maintenance niya sa kanyang dugo. Pero nung matapos na yun, umaagos na yung kanyang dugo, walang tigil. Una, lumapit yung lalaki si Jairo, nangangailangan sa Panginoon. Pero tinan mo mga kapatid, hindi agad sinabi ng Panginoon, sige Jairo, halika. Meron pa kasi isang babae na nangangailangan sa kanya. Ngayon, pwede mo ba kung ikaw si Jairo, Panginoon, hindi mo nanampalataya ako sa iyo, pero hindi mo ko pinagbigyan. Diba? Ang si Lord, pag humingi ka sa Panginoon, meron siyang oras, may tama siyang panahon. Minsan, hindi po ulit nagkasakit ka, Panginoon, ilang araw na kumilag na, nanginginig na katawan ko, pag ilingin mo na ako, minsan kailangan ng Diyos yan. Minsan, nahayaan ka muna sa ganyang kalagayan. Diba? Kasi bakit? Kaya sa panahon nito, ang Panginoon, tingnan nyo, nagmimiracle na siya. Hangaran, papagaling. Diba? So, lumapit si Jairo, nakiusap, Panginoon, pwede ba sumama ka sa akin sa bahay? Kasi yung anak ko naghihingalo na. Parang sinasabi niya, pag hindi natin sa inabutan, Panginoon, patay. Alam niyo yung puso ng isang magulang? Kapag ang isang anak ay may karamdaman, yun yung puso ni Jairo. Ang sinasabi, siguro, kasi silent ang Bible pero alam niyo isang magulang, kaya sinasabi, ito pumapasok yung revelation Saan ang revelation? Kayo, bilang magulang kayo. Pag nagkasakit yung anak niyo, alam naman, Panginoon, yung anak ko, nagkasakit Hindi gano'n. Diba? Baga, Panginoon. Diba? Si Bartimaeus nga, nagkakasakit niya, Panginoon, pangako ko sa iyo, lumuluha siya. Sabi ni Bartimaeus, Panginoon, kung sakali lang, kung tutugunin mo siya, pagagalingin mo siya ngayong gabi, bukas na bukas, ibibigay ko sa iyo ang aking bato-bato.
Kung alam niyo yung alam mo kasi isang magulang kapag kanyang anak ay nagkasakit, hindi yan basta lang, relax lang yan, hindi yan, alam niyo puso ng isang magulang. Kaya alam ng Panginoon yung puso ni Jairo na bilang isang magulang na talaga nagmamakawa, kaya lumuhod eh. Sabi niya, nagmakawa, Panginoon. Inas mo, lumuluyan, mga aking anak, may karamdaman, nagkatunayan, nag-iingalo siya sa ngayon. Oh, parang sasabihin natin, parang hindi sa pinansin ng Panginoon sa kwento. Kasi bakit? May isang babaeng lumapit sa kanya. May babae din na yun, 12 taon na, naghihirap, nagsasapil sa kanyang karamdaman. O, di ba? Ang sabi nito, may isang babae dito na matahabang panahon, 12 taon na ginugol niya kanyang sarili, lahat ng kanyang karir niya, naubos na lang sa pagpapagamot, sa pagkabuhay. Sabi niya, sino may walang makapagpagaling sa kanya? Kahit ano daw doktor, kahit saan sa pumunta, walang makapagpagaling sa kanya. Ano sabi ng kasunod? Pero sabi niya, at lumapit sa kanya sa likuran. Sabihin, sikreto siya lumalapit sa Panginoon. Pero sabi ng babae, Panginoon, sabi niya, kung mahihipo ko lang ang damit na lang ng Panginoon, huwag na lang hawakan yung katawan, huwag na lang sa pintik, damit na lang, kahit madamping lang siya. Yun yung pananampalataya. Sabi niya, Panginoon, kahit hindi ko na lang, siguro naglalakad yun. Siyempre, pag naglalakad yun, hindi mo naman mahabol yun. Sabi mo, kahit mahabol ko na lang yung damit, mahawi ko na lang yung damit, okay na, gagaling ako. Kita niyo yung pananampalataya ng isang babae may sakit? Di ba? Kaya minsan yung damit, sabi ni Bada Banam, damit fivefold ministry yan. Di ba? Panginoon, kaya minsan, Pastor, ipag-pray mo po kami, Pastor. Ano yan? Panginoon, kahit kailayan lang. Kahit panalangin lang ng isang ministro, Panginoon, gagaling kami. O, di ba? Yun yung pangahawak ng isang babae. Anong babae? Di ba? Isang iglesia. Hindi ko lang isang iglesia, mga kapatid. Sabi nito, lumapit yung babae sa likuran ng Panginoon, sa literal. Hinipo niya. Sabi niya, at hinipo niya ang laylay ng pangkanyang damit. Sabi, sikreto lang yun. Di ba? Hinipo lang niya, sikreto lang yun. Gagaling ako. Sabi sa pagiging gano'n. Kasunod, sinabi, naampat daw yung kanyang agas, gumaling. Kasi sabi ng babae, kung mahipo ko lang ang laylay ng aking damit ng Panginoon, gagaling ako. Yun yung pananampalataya eh. Ngayon, ang Diyos, obligado siya pagalingin yung babae. Kasi yung faith niya, laylayan na ng damit, gagaling siya, ay pinagaling ng Panginoon. Kasi yun yung kailangan ng kanyang pananampalataya. Ngayon, ang sabi dito. Sabi niya, at sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Hindi naman siya nahipo eh. Nahipo na yung laylayan, di ba? Laylayan niya lang naawakan eh. Pero kahit laylayan lang yung nahipo doon, sabi ng Bible, hindi mo ko pwedeng i-please without faith. Kahit damit lang yun, na-please mo si Lord. Kasi bakit? According to your faith. Ay sabi niya, sinabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? At sabi ng mga tao, ng lahat, sinabi ni Pedro, Panginoon, maraming mga tao. Di ba nga? May mga tao nga, hinipo, hinawakan ka, di ba? Parang hinawakan sa braso, pero wala namang epekto. Walang reaksyon. Walang nangyari. Pero bakit doon sa babae? Layla lang yung nangyari. Gumaling. At the same time, bakit naramdaman ng Panginoon? Hindi naman siya na-touch. Kasi ang sabi niya, okay, sa kasunod, tatapos sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagat may naramdaman ako na may umalis sa aking disa. Sabi niya, may humipo sa akin. Kasi bakit? Maraming humipo sa akin. Hinawakan lang sila dito. Ay, Panginoon, alam niyo yun? Panginoon! Panginoon! Ganyan. Pero walang visa yun. Pero sabi nga, merong humipo sa akin, sabi niya, merong kasing kapangyarihan, lumabas sa akin, yung kagalingan, umalis, pumunta doon sa isang tao. Kaya sabi niya, merong humipo sa akin. Ang inasabi ng Panginoon humipo, hindi literal. Hipo ng pananampalataya. Kasi hindi namang hipo na literal. Kasi kung hipo lang, hindi ka gagaling sa hipo-hipo lang. Ang kailangan ng Panginoon, pananampalataya ka lang. Ngayon, sabi niya, at nang makita ng babae na siya hindi na itago yung kanyang ginawa, ay lumapit siya at nangangatal. Sabi niya, tatakot, at nagpatira pa sa harapan na yan, sinaysay sa harapan ng buong bayan. Ang dahil tungkol kung bakit siya hinipo, sabi, at kung paano gumaling siya sa pagdang. Sabi niya, oo, hinipo ko nga ang Panginoon, laylayan niya. Sabi ko sa sarili ko, kapag mahipo ko lang damit ng Panginoon, gagaling ako. Naamin ko, gumaling yung babae ito. Okay, next slide. Ngayon, at sinabi sa kanya, anak, sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon ka na, kaya ka. Okay? Kaya sinasabi natin, walang magagawa ang Diyos kapag hindi ka niniwala. Okay, next slide.
Ngayon, ito yung sumunod na eksena. Gumaling yung babae. Okay? Una, si Jairo. Umiling sa Panginoon, sumama sa bahay niya. Pero sa same time, sumingit yung isang babae. Gumaling. At pagkatapos gumaling yung babae, ito na yung pangalawang eksena. At samantalang sa salita pa siya, dumating ang isa sa mula sa bahay ng pinunong sinagoga. So sa Panginoon, pagkatapos sa Panginoon, sabi niya, sabi, patay na ang anak mong babae. At siguro, parang kinikinita ko na, sabi ni Padre Branham, ito. Gawa tayo ng eksena. Diba? Ito ang Panginoon. Sabi niya, dumating si Jairo. Diba? Lumuhod. Sabi niya, Panginoon, nagmamakaawa ko sa iyo. Ang anak ko naghihingalo, samahan mo ko sa bahay. Tapos yung eksena, may babae, kausap ng Panginoon. Diba? Sino humipo sa akin? Diba? Nagbago yung eksena. Diba? Nagbago yung eksena, kausap na ng Panginoon ngayong babae. Sino humipo sa akin? Naligid na, sabi niya, hindi na itago yung ginawa ng babae. Parang ngayon yung eksena, napunta doon sa babae. Diba? Gumaling mo ba? Sabi ng Panginoon, ngayon, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ngayon, may isang tao, pagkatapos yung gumaling, di ba? May isang tao galing doon sa bahay ng pinuno. Sabi niya, pinuno, si Jairo kausap, huwag niyo na pong gambalain ng guro. Patay na po ang iyong anak. Ngayon, ang lumapit ng taong ito sa Panginoon para mapagalingin. Tapos sabi niya, huwag niyo na pong gambalain ng guro. Patay na po ang iyong anak. Kung kayo yun. Anong nangyari sa eksena? Sabi niya, samantalang sa salita pa siya, mula sa bahay ng pinuno, sinagoga, nagsabi sa kanya, patay na ang iyong anak mong babae. Huwag mo nang babagabin pa, guro. Huwag mo nang gambalain. Datapwat nang marinig ito ni Jesus. Sumagot kanya, huwag kang malakot, manampalataya ka. Siya gagaling. Okay, ito nyo, sabi niya, Panginoon, sumama ka sa bahay namin. Hindi siya sinabing, ayoko. Hindi siya sumagot. Nung namatay na dumating yung isang tao, pinuno, patay na ang iyong anak. Huwag mo nang gabalain ng Panginoon. Dahil nang marinig ng Panginoon, Jairo, pumunta tayo sa bahay mo. Yun yung himisan. Kasi minsan, huwag mo lang papangunahan ng Panginoon. Kasi pwedeng gumawa ang Diyos mas dakilang bagay na mahirap unawain ng isang tao. Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa Kanya at ang Diyos ay magpapakita ng mga bagay na hindi mahirap ipanaw-paliwanag ng tao. Kaya sabi nga, Jairo, bakit nung hindi pa naghihingalo? Nung matay na, Jairo, punta tayo sa bahay mo. Sabi niya, ano sabi niya? Nang marinig ito ni Jesus, sumagot sa Kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Kita nyo? Paniwalaan mo pa rin. Kung ano yung pananampalataya meron ka, maniwala ka lang. Huwag mo alisin yan. Kasi walang magagawa ang Diyos sa'yo without faith. Diba? Sabi niya, manampalataya ka lang. At siya ay gagaling. Diba? Inisip niya yung Panginoon, may sakit. Pero ang balita talaga, patay na. O, diba? O, siya gagaling. Okay. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya pinaitulot. Diba? Dito ang Panginoon Kita nyo. Bakit hindi sabi dito? Tingnan nyo. Take note. Pag-isipin nyo mabuti. Nang dumating ang Panginoon sa bahay doon sa balagang patay na, sa bahay ni Jairo, ay hindi niya pinahintulot pumasok sa kasama niya ang sino mang tao. Maliban daw kay Pedro, kay Juan, Santiago, at yung mga magulang ng bata. Alam nyo kung bakit? Hindi kailangan ng Panginoon yung mga taong hindi naniniwala sa kanyang salita. Kasi hindi niya magagawang kumilos doon sa kalagitnaan ng mananampalataya kapag may isang taong hindi naniniwala sa kanyang gitna. Diba? Kaya sabi niya, hindi niya pinayagan. Pedro, ano to? Mga diakono niya to Pedro, Juan, Santiago, huwag kayong magsasama ng mga tao na maliban sa mga magulang ng bata. Kasi bakit? Bakit mga kapatid? Kasi hindi naman sila maniniwala. Iba dyan, makikisiroso lang yan Makikismis. Hindi kailangan ng Panginoon yun kasi walang mangyayari doon, mga kapatid. Kasi ang kailangan ng Panginoon, yung mga tao maniniwala lang sa kanyang salita. Okay, next slide. Ngayon, at tumatangis ang lahat at pinaninibitan ang dalaga. Natapos sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya hindi patay, kundi natutulog. Sabi ng Panginoon, huwag kayong umiyak kasi hindi naman siya patay, tulog lang. Ngayon sabi niya, at tinawanan siya ng at nililibak. Kita mo, yung mga nasa labas, siya ay patay na. Okay, natapat, hinawakan ng Panginoon sa kamay ang tinawag ng babae. Sabi niya, dalaga, magbangon ka.
Ayan. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya nagbangon pagdaka at kanyang pinagutos sa kanya bigyan siya ng pagkain. Okay? At nagtaka ang kanyang mga magulang datapwat ipinagbili niya sa kanila, huwag sasabihin kanino man ang kanyang ginawa. Ngayon, pinulpil ng Panginoon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita sa mananampalataya bilang si Jairo sa kanyang mga magulang. Binuhay ng Panginoon. At pinatunayan din ng Diyos ang kanyang salita sa babaeng nagasang mga kapatid. Ngayon, yun yung sinasabi natin. Siyempre, kwento nila yan eh. Pero ang sinasabi nito Panginoon, sa bawat individual, kapag may salita ang Panginoon, kapag sinabi ng salita ng Diyos, panghawakan mo lang yan. Kasi pag hindi mo yan pinanghawakan, nagduda ka, walang magagawa ang Diyos sa atin. Kasi ang sikreto lang ay ang pananampalataya. Hindi pwede tayong konting ano lang eh, konting hirap na ng konti, medyo konting suffer lang, parang kulang na lang, susumpain mo lang ang Diyos. Walang magagawa ang Diyos sa'yo. Na parang Panginoon, sige na Panginoon, bilisan mo na Panginoon, parang ganito lang. Hirap mo talaga eh. Sabihin ko sa inyo, wala akong magagawa ang Diyos sa ganyang bagay. Dahil ang Diyos, kailangan niya magkaroon ka ng karakter sa likod ng nangyayaring bagay na yan. Titingnan ng Diyos ang iyong karakter. Anong gagawin mo kapag dumating ka? Siguro kung kayo si Jairo, mabubuisit kayo sa Panginoon. Mas inuna mo pa yung mga tao, yun nga eh, hindi pa siya naghihingalo. Ako naghihingalo. Pero hinayaan lang niya ang Panginoon. Kasi alam ni Jairo, kapag sinabi ng Panginoon, alam niya, pagtitiwala niya sa Panginoon, nakita niya pagtitiwala niya sa Panginoon, alam niya, hindi pwedeng hindi tutugunin ng Panginoon ang kanyang request. Pero hindi siya nagkamali. Dahil yung tamang oras ng Panginoon, hindi yung panahon ng gihingalo ang bata, kundi sa panahon ng ang bata ay nakahimlay na, nakapatay na, at doon ng Panginoon. Pero walang nagawa ang kamatayan sa pananampalataya ng isang tao. Dahil sa Diyos. Kaya sabi ko, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita sa mga taong sumasampalataya. Okay? So sana, sapat na yung biyaya ng Panginoon. Alam ko, ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng kapahayagan. Sapat na yung mga halimbawa ang binigay sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa kanyang salita. Kasi pag wala tayong pananampalataya, walang magagawa ng Diyos sa atin. You know? Okay, kaya yung sapat na yung mga example at para yung pananampalataya, nakuha natin yung sustansya ng pagpapatunay ng Diyos sa kanyang salita. Diba? Okay, siguro sa atin, sino ba naman tayo? Para hindi tayo tugunin ng Panginoon. So, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Alam ko, tutugunin tayo ng Panginoon. Pero walang magagawa ang Diyos sa atin kung hindi natin panghawakan ang kanyang salita at hindi tayo mananampalataya mga kapatid. Nais ko, ika'y maranasan, ang kilos mo'y aking inaasan, pagkat sa'yo ko lang Kailanman, pagsabagoy, iaalala.
amin.